Hello, it's me, Victoria. Sa Japan po, meron po silang art of mending broken objects using gold or silver. Dinidikit-dikit po nila ito ng epoxy. Ang tawag po dito ay kintsugi. Kintsugi, ito po yung mga bowl or yung mga vase or jar na pag nabasag, hindi nila ito tinatapon. Ginagawa nila ito ng paraan para magamit pa. Pinagdidikit-dikit po nila ito. Naniniwala po kasi sila na mas nagiging maganda to at mas nagiging mahal ang value niya for being and having been broken. So sa buhay po natin, ganun para tayong kintsugi na nabasag, na akala natin patapon na yung buhay natin, pero may purpose pa pala si Lord na pwede niyang gawa ng way para mas maging kagamit-gamit yung ating mga buhay. Worship leader po ako ngayong araw na to. Sabi ko, itong kintsugi na to, maganda siyang illustration kasi po ang isa sa title ng aking lineup ay Pusong Basag. Yan, na ang Panginoon kasi mas okay sa Kanya na lumapit ka kung buo ka man, kung basag ka man, durog ka man, or ano man yung sitwasyon mo sa Panginoon, come as you are. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, ang Diyos ay open arms para ikaw ay tanggapin, para ikaw ay hiyakapin. Sabi ko, okay itong kintsugi na to. Ilang araw po yun, naka-ready na po yung illustration ko na yun. Siyempre, dapat pag ikaw itatayo sa harap, dapat ready ka, diba? Tapos kanina, pagising ko po ng mga alas 5 o mga alas 6, nagpre-pray ako. Sabi ko, Lord, ikaw po ang manguna sa akin sa paglilid ko ng worship. Kasi hindi po maganda boses ko. Pero sabi ko sa Lord, na gamitin mo ang buhay ko, Panginoon, para patuloy na maitaas ang iyong dakilang pangalan. Ina-anoint na lang po talaga ako ng Lord. Buti lang may mga backups, mga ganyan, may mga susuporta sa'yo. Ngayon, nagpe-pray ako sa Panginoon na, Lord, ikaw po ang makita sa buhay ko, na huwag akong pumiyok, yung mga ganyan ba. Alam niyo po, nung nagpe-pray po ako, pumasok po sa isip ko yung salitang patter. Yan. Yung patter, yung gumagawa ng mga palayok. Hinanap ko kaagad sa internet. Sabi sa Isaiah 6:8, "But now, O Lord, you are our Father, we are the clay, and you are our potter, we are all the work of your hand." Nung nabasa ko po to, sabi ko, Lord, ang galing mo talaga. Yung kintsugi po, buong bagay na basag, bubuuin, mas nagiging maganda, mas nagiging mahal. Pero sabi po sa Isaiah, siya yung ating potter, tayo po yung clay. Gawa daw po tayo ng kanyang mga kamay. Nakita ko dito na kung tayo po ay durog at basag na lumapit sa ating Panginoon at dahil siya yung ating creator, pwede siya pong gumawa ng way na napakaraming way talaga para po tayo ay buuin. Pwede niyang yung basag na tayo ay pwede niyang uling lusawin para maging putik at humubog uli ng bagong jar or vase, 'di ba, para mabuo. Na-amaze ako sa pagkilos ng Lord sa buhay ko. Matindi po yung pinagdadaanan ko, pero ang Lord mas matindi yung way niya para iparamdam sa akin na mahal niya ako. At dahil tayo ay ginawa ng Panginoon, dahil siya yung ating potter, na kahit ilang beses akong madurog, mabasag, kayang-kaya niya akong paulit-ulit na buuin kumpara doon sa kintsugi. At kung yung kintsugi na yon mas naging mahal siya, mas naging maganda siya, nakita ko na ikaw at ako priceless. Bakit?
Kasi inalay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para sa iyo. Binili ka niya ng dugo ni Jesus. Apple of the eye ka ng Panginoon. Mahal na mahal ka niya. So hindi ka maikukumpara sa kahit anong bagay kasi buhay at dugo ng Panginoong Jesus ang inalay para sa atin. Sabi ko, Lord, napakagaling mo talaga, napakabuti mo. Naalala ko din, meron akong pinapanood na isang pastor. Na-share niya din doon na si Lazaro daw ay 4 days nakalibing. Merong babaeng dinudugo for 12 years. Meaning, naranasan ni Lazaro na mabuhay. Naranasan ng babaeng ito na hindi siya dinudugo. Nanalangin sila sa Panginoon, yung mga kapatid ni Lazaro nanalangin sa Panginoon. Sabi nga kay Jesus, Panginoon, bakit ngayon ka lang dumating? Kung mas maaga ka, hindi sana namatay yung kapatid ko. Pero ang pagkilos kasi ng Panginoon ay iba. Binuhay niya si Lazaro, gumaling yung babaeng ito. Pero merong isang kwento sa Biblia na isang lalaki na simula't simula, pinanganak po siya since birth ay bulag. So, hindi dinanas ng lalaking ito na makakita sa buong buhay niya. Pero, pinagaling siya ng Panginoon. Iba-iba ang pamamaraan ng ating Diyos. He is a God of restoration. Sa nangyari po sa akin, sa sitwasyon ko ngayon, alam niyo, nagpapasalamat ako sa Lord kasi ang dami niyang nire-restore na relationship, ang dami niyang bagay na inaayos sa akin, pinapaunawa sa akin. Pero ang Diyos din po natin ay Diyos na mga bagong bagay. God is able to give you something that you never had before. Hindi na i-recycle ng Lord yung dati nating victory. Kasi kayang-kaya ng Diyos na bigyan tayo ng bagong tagumpay, ng bagong breakthrough sa ating buhay. Sabi sa Revelation 2:5, Behold, I am doing or I am making all things new. All. Gagawin ng Lord na bagong pasimula ngayong 2025. Diba? Bagong pangarap, bagong laban. Na alam mong itong laban na to, kasama mo si Lord. Isaiah 43:9, Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? Nararamdaman mo ba na ang bigat ng pinagdadaanan mo kasi nile-level up ka ng Panginoon? Nararamdaman mo ba na yung pressure ang tindi sa buhay mo kasi nga may ginagawa ang Diyos sa iyo na matinding pagsubok, matinding pagpapala, matinding calling ang gusto niyang iparana sa iyo? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Minsan ang gusto ng Lord, yung mga bagay na talagang alam natin na siya lang yung kayang kumilos. Yung mauubos yung laman ng bank account mo, na pati yung mga maintaining balance mo mawala. Yung mauubos yung mga taong lalapitan mo na inaasahan mong tutulong sa'yo. Naiiwanan ka ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. Kasi ang gusto ng Panginoon, sa Kanya tayo aasa at magtitiwala at lalapit para mas makita natin na opo, Lord, Ikaw yun na kumilos. Hindi ako, hindi ang ibang tao, Ikaw yun. So kaibigan, higit pa tayo sa kintsugi. Pwedeng nadurog tayo or pwedeng ngayon ay dumadanas tayo ng matinding pagsubok. Pero ang Diyos ay makapangyarihan. Walang imposible sa Kanya. Walang mahirap sa Kanya. Marami siyang pwedeng gawin sa iyo ngayong 2025. Bagong bagay, bagong tagumpay. Breakthrough sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kailangan lang nating patuloy na magtiwala sa Kanya at lumapit sa Kanya ng walang pag-aalinlangan. Maraming salamat. I am Blessed Victoria. I am forever blessed, and so are you. Bye! Kung iyong anak na labis mong minamahal, ikaw naman aking ama.